Okay, let me continue to read in uh, uh, Philippians. No, I want to read this Philippians once again, no, for the last video, no. Philippians chapter 1, verse 6 to 10, no. It said, no, being confident, no, of these very things, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Verse 7, even as it is meet for me to think this, no, of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my bonds and in the defense of confirmation of the gospel, ye or you are partakers of my grace. No? Verse 8, for good my record, how greatly I long after you in all bowels of Jesus Christ. No? Verse 9, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge, in all judgment. Verse 10, that ye or you may approve things that are excellent, that ye or you may sincere and without offense till the day of Christ. Okay? Yan yung verse 6 to 10 natin. Pilipos tayo na isa, versikulo 6 hanggang 10, no? Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. No? Versikulo 7, gaya ng matuwid sa aking isiping gayong tungkol sa inyong lahat, no? Sapagkat kayo sa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsalangsang, no? At pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Okay? Versikulo 8, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat na sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. Versikulo 9, at ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Versikulo 10, no? Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. No? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Our Filipenses capítulo 1, versículo 6 hanggang 7. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7, no, como mi es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? Versículo 8, ¿no? Porque Dios me es testigo de cómo os amo, y todos vosotros con el entrenable amor de Jesucristo, ¿no? Versículo 9, ¿no? Y esto pido en oración, que vuestro amor abonde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, las versículos, para que aprobéis lo mejor, en fin de que seáis sinceros y irresponsables para el día de Cristo. Okay? Iyan yung ating Philippians, no? Philippenses capítulo 1, versikulo 6 hanggang 10, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa James, no? Pero bakit James? Ito pala, John pala ta. John 1 John, no? 1 John chapter 3, no? Sandali, no? Nakakalagay rito sa saglit lang. Okay, let me continue to read this, no? 1 John chapter 3, verse 14 to 18, no? 1 John chapter 3, verse 14 to 18, no? Here is the message, no? We know that we have passed from death unto life, no? We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loved not his brother abideth in death, no? Verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer, no? And ye or you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16, no? Hereby perceive we the love of God, no? Because he laid down his life for us, no? And we ought to lay down
for our lives, for the brethren, no? Verse 17, no? But whoso hath this word, no, goods, and set his brother have need, and shutteth up his bowels, no, of compassion from him, now dwelleth the love of God in him. Okay? Verse 18, okay? My little children, let us not love in word, no? My little children, no, let us not love in word, no, neither in tongue, but in deed and in truth, no? But indeed and in truth, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now let me read in Tagalog version, okay? Isa 1 pahina 3, versikulo 14 hanggang 18, okay? Ito sa Tagalog version, no? Nalalaman natin tayong nangalipat na sa buhay, no, mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid ang ating at hindi umiibig na nananahan sa kamatayan, okay? Ibig sabihin sa sanlibutan, no? Versikulo 15, at sino mang napuput sa kanilang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahan ng buhay na walang hanggan, okay? Versikulo 16, no? Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid, no? Versikulo 27, dadapat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito ay nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at dooy ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, okay? Yan ang sinasabi ko, no? Versikulo 18, no? Ang sabi ng versikulo 17, pakinggan niyo mabuti, no? Ulitin natin yung versikulo 17, no? Dadapat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at dito ipagkait ang kaniyang awa, no? Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, okay? May nagsabi sa iyo ganito, no? Pero kailangan mong abahan, tinibayad o wala, no? Hindi mo maabahan kasi ayaw ng iyong kasama, no? May pumipigil sa iyo, wag mong gawin yan, so malalayo sa atin ang pagmamahal ng Diyos na gusto nating gawin para sa ating kapwa, no? Pero kasalanan ba natin yon? Maaring kasalanan, maaring hindi, okay? No, pero siyempre pag hindi mo nasunod, parang ibig sabihin kasalanan, okay? Kasi sinasabi rito, kapatid, no, na nangangailangan, at do'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, okay? Versikulo 1, mumuntikong mga anak, huwag kayong magsiibig sa salita, no? Mumuntikong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ng dila man, kundi ng gawa ng katotohanan, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No, 1 Capítulo 3, versikulo 14 hanggang 18, okay? Here is the message in Spanish. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amanos los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿no? Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabías que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, okay? Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, okay? Versículo 17, ¿no? Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, okay? Versículo 18, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad, ¿no? Versículo 19,
y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él, no? Versikulo 20, no? Hanggang umabot pa tayo sa 19, no? Lumampas pa tayo ng isa, okay? Okay? Now let's go to the last one, that way. But let me check this, no? Before we read the last one, okay? I think this is the devotion healing prayer ready, okay? Eto na, okay? Basahin na natin yung devotion healing prayer yung binasa natin, no? Para dito sa devotion healing prayer, okay? Yung 1 John chapter 3 verse 14 to 18, okay? 14 to 18, no? Supposed to be 18 to 20 pa pala yan, no? So, alam nyo gawin natin dito, idagdag natin yung hindi, yun naman yung sa 4 na, okay? 18 to 20 pa pala, no? Okay, gusto kong idagdag yung babasahin natin dito sa 1 John chapter 3, no? Even though nabasa na natin yung iba, no? So, gusto kong isama kasi ito yung pang-apat na video natin, maiksi, no? So, gusto kong isama from verse 18 to 24, okay? Ang sabi sa 1 John chapter 3, verse 14 to 18, no? My little children, let us not love in the world, neither in tongue but in deed and in truth, no? Verse 19, no? And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Verse 20, no? For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knoweth all things, no? Verse 21, beloved, no? If our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight, no? Verse 23, and this is the commandment, that we should believe on the same of His Son, no? Jesus Christ, and love one another as He gave us commandments, no? Verse 24, and he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and he in Him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. Okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Iyan, dinuktong ko yung pinagsunod ko yung 1 John chapter 3 verse 14 to 18, 18 to 20, okay? So, dati na basahin natin sa isa 1 pahina 3 versikulo 18 hanggang 20, no? Supposed to be binasa natin kanina isa 1 pahina 3 versikulo 14 hanggang 18. Now we gonna continue to read 18 hanggang 20. Mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig sa salita ng dilaman, kundi ng gawa ng katotohanan, okay? Versikulo 20, dito'y makikilala natin tayo'y sa katotohanan sa pamamagitan natin ng ating mga puso sa harapan niyan, okay? Versikulo 20, sapagkat hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay, no? Versikulo 21, mga minamahal kong, tayo'y hindi hinatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos, okay? Versikulo 22, at anong ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kadugod-lugod sa Kaniyang paningin, okay? Versikulo 23, at ito ang Kaniyang utos, na nananampalataya tayo sa pangalan ng Kaniyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin, okay? Versikulo 24, at ang tumutupad ng Kaniyang mga utos ay mananahan sa kanila, no? Sa Kaniya, at siya ay sa Kaniya, at dito'y nakikilala natin na siya ay
nananaan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. Okay? Now, let me read that in Spanish. Let me continue in Spanish na sa ating 1 John chapter 3 verse 14 to 18 and then 18 to 20. Okay? Let me read that. Okay? So, napagaling ng Diyos. Pagbukas ko, yun nandun na kagad tayo. No? Itutuloy lang natin. Okay? Talagang ipinagkaloob pa rin niya agad. No? Hindi na ako nagbukas pa ng ilang bukas. Di po ba? Napansin nyo? Luray-luray na itong librong ito. Pero pagbukas ko, nandun na tayo sa tamang pahina. Okay? Kasi gusto niya ang gusto ko. Okay? So, let me read in Spanish. No? Filipenses Kapitulo 1, versikulo 3. No? Sa 3 tayo sa 3. No? 3. Sandali. Dito pa pala sa isa. No? Ito. Yun. Kapitulo 3 hanggang 20. No? 1 John chapter 3, no? 1 John chapter 3 verse Dali, no? Kala ko yun na yun. Pala, iba pa rin pala. Talagang no, ang pagsubok talaga, no? Isipin nyo itong pagsubok na to, no? Talagang may nanggugulo sa atin, no? Dito tayo sa 1 John chapter 1 John 1 isa 1 pahina 3, no? Isa 1 pahina 3, no? Versikulo hanggang 20, no? 1 John chapter 3 verse 14, no? Verse 14 to 18, okay? Saglit, no? Okay, let me continue to read this again, okay? Sa ating 1 John chapter 3 verse 18 to 24, okay? That's supposed to be, that is 1 Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 18. Now we gonna read 1 Kapitulo 3 versikulo 14, 18 and then 18 hanggang 24 versikulo, okay? Here is in Spanish, no? Hijitos míos, amamemos di palabra ni de linguna sino di hecho y en verdad. Versículo 19, y en esto conocemos que somos di la verdad y aseguramos, ¿no?, nuestros corazones delante de él. Versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón en Dios y él sabe todas las cosas. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿no? Versículo 22, ¿no? Y cualquiera cosa que pediremos la recibiremos de él, ¿no? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, ¿no? Versículo 23, ¿no? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como no mandado, ¿no? Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Okay? Yan ang ating kabuuan ng 1 Kapitulo 3 versikulo 14, 18 hanggang 24, no? Binuo natin kasi yan yung last video natin, okay? Now let's go to the last one that we have, no? But let me read the devotion healing prayer. Now, that's supposed to read already, but I add that verse 18 to 24, no? Now let me read. The title is Day by Day, no? Showing your love, no? Araw-araw, no? Ipakita natin ang ating pagmamahal, okay? Day by day showing your love, no? Okay? Dear children, let us not love with words, no? Or speech, but with action and truth, okay? Yan ang sinasabi. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and truth, okay? 1 John chapter 3 verse 18, okay? But we read,
1 John chapter 3 verse 14 to 24. Okay? 14, 18 to 24. We continue to 18 to 24. No? Here is the message on devotion, healing prayer, no? Sa ating day by day showing your love. No? It is pretty easy to tell someone you love them. In fact, in today cultures is typical, so say you love a lot of things. No? Do you love the ocean or mountains? Do you love having morning cup of coffee? Do you love ice cream or spending time with your friends? No? It's so easy to declare your love for a person, place, or things. No? But actually, acting your own professed love is a whole different story. No? As the Apostle John specified, you can stop loving with your words. No? Instead, start loving through your action. No? Start loving in truth. Let your love be evident to all in the things you say and do so. No? Without this being just one more item or on your to-do list, no? Step out and do something instead of only being well-intentioned. Show your love through your action. Okay? Father, I know love not a competition. I don't need to do a huge list of things to prove my love, no? But I do need to love with more than my words. Please inspire me with powerful ways I can do show my love to others. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? So, yun ang message ng ating devotion healing prayer. Okay? Now, let me read the last one that we have. No? Ang ating kahuli-huli. No? 1 John chapter 4. No? Katabi lang. Okay? 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 17 to 21. Okay? Itong sinasabi rito. No? Verse 17 to 21. No? Ang sabi rito sa ating 1 John chapter 4 verse 17 to 21. Herein is our love. No? Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, no, so are we, no, so are we in this world, no. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fears, no, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love, no. Verse 19, we love Him because He first loves us. No? He first loves us. No? So before we love God, He loves first. Why? Because He created us. That's why we are here. No? Without Him, we are not here. We are not breathing. We are not be happy. We are not be mad. No? Because He loves us before we love Him. Okay? That's what He said on verse 19. No? We love Him because He first loves us. Verse 20, if a man say, I love God, hateth his brother, he is a liar. No? For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Okay? Verse 21, no? In this commandment have we from Him, no, that he who loveth God love his brother also. Okay? Yan ang sinasabi, no? Sa Tagalog version, no? Isawan, pahina 4, versikulo 17 hanggang 21, no? Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito, no? So, what God experienced, no? We gonna experience the same thing because He became a human being, no? He became a human just like us, no? So what we experience, we gonna be experience the same thing, no? But because we are not God, we cannot experience all things, no? But all of us, we gonna experience different part of His experience. Okay? Not all of it, because we are not same at Him. Okay? Dito sa Tagalog, so, ang sabi rito, no? Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, no? Sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito, no? Walang takot sa pag-ibig kundi sakdal na pag-ibig
ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinasasakdal sa pag-ibig. Okay? Versikulo 20, tayo nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. It said, we love Him because He first loves us. Okay? Versikulo 20, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napuput sa kaniyang kapatid, ang sinungaling, napuput sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kaniyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Versikulo 21, ang utos na